Ay, hindi na pwede. Umasa pa naman ako. Grabe, what happened? Kamusta mga bossing? Alam niyo ba na marami pa akong kailangan gawin dito sa Pajero na to? Tapos, no isang araw, sinilip ko yung pang ilalim. Grabe, ito nakakabilib talaga pagka Japan eh. Japan brand. Tapos talagang yung, alam mo, yung lahat ng parts niya original pa na galing sa Japan. Ito, pakita ko sa inyo. Nakakabilib, tignan nyo. Pagpasensyahan nyo na ako madumi. Siyempre, common na yan eh. Pero tignan nyo naman. Hindi ko alam exactly kung anong year model ng gantong klase ng Pajero. May mga 2000s model kasi nito, pero meron mga 90s model din. Pero tignan nyo yung pang ilalim niya. Yes, meron tayong mga makikitang a little bit of, yung mga touches of rust na yan. Pero tignan nyo ha, kung more than 20 or 25 or almost 30-year-old na isang sasakyan para sa ganyan kakonting rust, nakakabilib, no? Tapos, tinitignan ko yung mga bushings niya. Tignan nyo naman, halos intact pa yung mga bushings, hindi pa barag, oh. Ilang taon tong nakatenga sa sa owner, tapos sa akin pa natenga pa. Tingnan niyo yung mga bushings niya, oh. Ganyan katitibay ang pang ilalim. Tapos eto, yan, tingnan niyo, konti lang yung rust. Magaganda pa yung mga gawa dati. Kasi talagang antitibay. Tara, ilalim tayo. Yan. Kunin ko lang tong aking creeper. Try nating umilalim, tapos silipin natin kung anong meron. Dito lang, tignan nyo mga bossing. Ayan, may mga konti siyang rust, pero tignan nyo naman. Diba? Ang konti ng rust niya, hindi ganun kadami. Ayan, meron siya rito, oh. Pero pag tinitignan ko yung mga bushings niya, ang intact pa. Kaya nga nung tinanggal ko rin to sa garahe, wala akong masyadong naramdamang tagtag eh. Eto, may konti siyang rust dito. Pero parang bracket lang tong isang to. Ay, hindi, may nakakabit na spring. Hindi ko alam kung para saan niya, pero titignan ko na lang. Tignan nyo naman yung kanyang coil spring, oh. Yung kinakabitan, wala pang kakalakalawang. Konti lang tong kalawang na to, konting linis lang, steel brush, tapos anti-rust, pintura, okay na ulit. Yan naman yung yung damper. Makunat na ba? Hindi pa. Oh, grabe talaga tibay kapag ka mga Japan, nakakabilib din. Kaso yung mga bagong Japan brands ngayon, ewan ko mas matitibay pa rin yung mga gantong lumang Japanese na na sasakyan, antitibay. Tignan mo naman pang ilalim, oh. Dito naman tayo sa side. Tignan natin, baka dito may malala ng problema tong Pajero. Oh, di ba? Tignan nyo naman ang chassis. Oh, masasabi ba nating more than 25 years old na tong sasakyan na to? Grabe. Yun lang, ito yung mga kailangan ko pang gawin dito sa sa propeller mo, may leak eh, oh. Ayun, oh. Yung propeller may leak. Tapos dito, transmission may leak din. So ito pa yung mga kailangan kong gawin. Hindi ko alam kung transmission o makina galing yung leak kasi parehong basa. Yung oil pan basa. Yung transmission bell housing basa. So wag naman sanang sa crankshaft oil seal, no? Medyo mahirap magpalit ng crankshaft oil seal niyan. Yan, ito sa mga leaks, siyempre very common na talaga yan na magkakaroon ng leak. Pero dito sa mismong oil pan ng transmission, walang leak eh, oh. Pero plano ko rin tong palitan ng langis, siyempre mula nung kinuha ko to, ang langis niyan, yan pa rin. So hindi natin alam kung maganda pa yung kondisyon ng langis niya, pero for sure, palitin na. Kasi ilang taon na rin yan eh. Okay. Tapos dito, sa bodyworks, marami rin kailangan gawin. Dito sa mga weather strips, kailangan palitan tong mga to eh. Pati dito, tong mga to. Tsaka to, kailangan ko mapapalitan. Dashboard, ito nga pala dashboard. Hindi ko alam kung may nagpipintura ba. Ano ba ginagawang restoration sa dashboard mga bossing? Pinipinturahan lang ba tong mga to? Kasi parang hindi siya hindi siya yung pinapalitan ng tela. May mga cracks na kasi, oh. Ayan, oh. Kasi ito, hindi ko alam kung kailangan pinturahan. Aircon vents. May nabibili naman yan. Wala nang problema sa akin. Papalitan ko na talaga yan. Ito, syempre, ibabalik ko tong aircon climate control niya. Dito, ayan, may mga rusted parts dito.
Yan. Tapos, halos lahat naman gumagana pa. Gauges gumagana pa. Etong nandito gumagana pa. Ang mga kailangan kong gawin pala, pinto. Yan, yung dalawang second row na doors. Ayaw mabuksan sa labas. Kasi ito yung kanyang skid plate. Tinanggal ko muna nung nakaraan yan, kaya hindi ko pa nakakabit. Plano ko syempre, linisan din. Tapos, pipinturahan tong mga skid plates para matanggal din yung kalawang bago ikabit. Syempre, yung mga gulong, kailangan ko ng palitan. And may kausap na ako na bibila ng gulong. Napakamahal pala ng gulong ng Pajero. Nagulat ako sa presyo ng isang pirasong gulong na ganyan. Ito pala mga boss. Kumpleto ako sa center ring. Sa center cap. Kaso kailangan ko yung ring. Nadali. Yung ring ang kailangan ko. Saan ko ba nilagay? Basta yung ring parang maikabit yung center cap. Kailangan ko na isang piraso. Baka meron po kayong alam. Diba? May ring yun. Hindi ko kasi mabaklas yun nandito sa harap eh. Tapos eto pa. Wirings. Yan o, tignan nyo. Sangkaterbang wiring. Mga pinaguhugot ko na nga yung mga hindi kailangan. Nung naglinis ako ng carpet, pinagtatanggal ko na yung iba. Pero dito sa may driver side, ang dami pang wirings na kailangang tanggalin at ayusin. Siyempre, alamin ko muna kung ano yung mga pwede kong tanggalin dyan. Sa makina, eto naman tayo mga bossing. Ganon din. O yan o. May mga wirings. Ito, mukha sa mga sound system pa to. Alarm na hindi na rin gumagana pero try ko lang. Ito pa, yung mga original harnesses niya na walang connection. Ito, hahanapin ko pa yung mga connections nito. Itong sa turbo intercooler, meron din siyang connection. Dito kaya yan. Hindi ko pinagko-connect basta-basta kasi mamaya kasi mali ng wiring, masunog lang yung wire. Inaalam ko muna kung anong connections nito. Solenoid, idle up solenoid. Okay. Tapos ito, another concern. Marami pa akong gagawin as in mga bossing. Radiator na kinainan ng kalawang. Actually, gusto kong ipa-overhaul yung radiator kaso since napuno siya ng sobrang daming kalawang, iniisip ko mag-radiator flushing ng maraming beses. Kasi nga, kung radiator lang ang malilinisan, yung hose niyan for sure maraming kalawang. Tapos yung block, syempre dumadaan din doon yung tubig, di ba? So nagkakalawang din yon. So kung lilinisan lang yung radiator tapos hindi malilinisan yung block tsaka yung mga hoses, mapupunta lang ulit yung kalawang sa radiator, so sayang yung linis. So iniisip ko kung magfa-flushing ako ng maraming beses hanggang sa matanggal yung kalawang. Yan. Tapos syempre battery. Sa transmission pala, eto mga boss, sinilip ko yung transmission oil. Malinis pa. Ayan, tingnan nyo. Linis, di ba? Oh. Kulay pink pa yung langis nung transmission. Oh, grabe ang linis pa. Although yung langis nga pala ng makina na to, ginawan ko ng video na nakaraan. Change oil ko to. Pero last year pa eh. Last year pa, although hindi naman siya nagamit. Yun nga lang, tignan niyo yung langis niya. Yan. Napaka-dirty na ulit. Ganun talaga pag mga gantong klase ng diesel engines eh. Marami akong kailangan linisan dito. Tapos, syempre pipinturahan ko yung mga parts na ganito, air cleaner housing, yung ating power steering hose. Ayan, tingnan nyo, yung hydraulic hose niya nagli-leak. Kaya tuloy yung power steering. Laging, yan, paubos na naman yung laman. Paubos na naman yung kanyang laman. Tapos ito, hindi ko alam kung para saan to mga boss. Question, para saan tong isang to? Hindi ko alam kung para sa windshield washer. Kasi ito yung isa eh. Yan yung windshield washer eh. Ito para saan to mga bossing? Paki-comment po sa baba kung ano pong purpose na itong isang to. Hindi ko pa alam eh. Naghahanap pa ako ng owner's manual nitong Pajero na to. Kapag nagkaroon na ako ng owner's manual, mas mapapadali yung hindi pala, repair manual pala. Repair service manual. Buti nga to mga bossing, mayroon pang reserve eh. Yung ibang reserve tire wala na eh. Tapos plano ko, original ba na ganito pag mga exceed na kagantong cover lang o yung isang klase yung plastic? Mas maganda yata yung naka-plastic, no? Kung may alam kayong mabibila nun, paki-comment. Buo pa kaya yung gulong nito? Plano ko na rin itong palitan kasi sira na, oh. Pangit na. Tanggalin ko na. Ang hirap pala tanggalin ito.
Kapal pa ng gulong, oh. Tingnan nyo. Pwede pa to. Kaso, syempre, expired na to. Ay, hindi na pwede. Umasa pa naman ako. Grabe, what happened? Mukhang nasabugan ng gulong si sir, tapos ano? Mukhang nasabugan siya ng gulong, tapos na running flat niya. Ayun, yung kailangan ko. Okay, hindi ko na kailangan bumili. Meron akong ring. Pero same ba sa mag? Same ano? Grabe. Kailan kaya nasabugan to si sir? 2008 pa yung manufacturing ng gulong, oh. Imagine niyo guys, hindi ko alam kung anong history nitong gulong na to, ha. Hindi ko alam kung kailan siya nasabugan, tsaka anong nangyari exactly sa kanya nung time na yon. Pero tignan nyo. Ang kapal pa nung kanyang thread, oh. Ang kapal pa nung thread ng gulong, tas nasabugan siya ng ganito. Actually, nangyari na rin sa akin dati yan, eh. Sa Mitsubishi Lancer namin. Ang kapal pa ng gulong, pero dahil nga expired na siya, makunat na siya, yun, nasabugan kami, buti na lang nasa likod yung gulong na sumabog, tapos yung speed namin nun, siguro mga nasa 40 kilometers per hour lang, kaya hindi kami nag-lose balance. Pero, ito yung lagi namin sinasabi, kapag sa gulong, huwag niyong pagbasihan yung kapal. Yung brand nito, tignan nyo, hindi yan basta-bastang brand, that is a Yokohama brand, ha. Wala sa brand yan mga boss kapag expired ang gulong nyo at talagang makunat na siya, pro na yan sumabog. So kapag nasabugan kayo ng gulong, tas ni running flat, oh, di ayan, warak na warak yung gulong. Di ba? Tapon ko na to, pangit eh.